Maaliwalas at may kalamigan ng simoy ng hangin na dumadampi sa pawisang balat ni Christina. Maririnig din ang malalim ngunit mahina niyang paghahabol ng hininga, dulot ng pagod. Abala siya sa paglilinis ng kamalig para sa mga alagang kabayo. Dapat ay matapos na niya agad ito, sapagkat tutulong pa siya sa paghahanda ng hapunan sa mansyon na kanyang tinitirhan. Salamat, patapos na rin ako. Mahina niyang sambit at nagawa pang haplusin ang mukha ng paboritong kabayo na si Lala. Ang buhay ng dalagay hindi basta-basta. Hindi siya mahirap at lumaki sa hirap. Sa katunayan nga niyan ay anak siya ni Don Juancho, ang nagmamay-ari ng malawak at napakalaking hasyenda dito sa Tarlac. Hindi gaya ng kanyang bunsong kapatid na si Criselda. Mas gusto ni Christine ang kasama ang mga alaga nilang hayop dito sa hasyenda, kaysa ang gumala at makisalamuha sa mga kalalakihan ng karatig bayan. Iha, hindi ka pa ba uuwi? Gabi na. Mabilis na napukaw ang kanyang atensyon dahil sa pahayag na yon. Nang makalingon, nakita niya ang matandang mayordoma ng kanilang mansyon. Opo, iaayos ko lamang ang mga kagamitan. Sagot naman niya pabalik. Ano ka ba? Hayaan mo na yan. Kaya nagagalit si senyora dahil hindi ka kumikilos tulad ng mga normal na dalaga. Sermon pa nito. Palihim lamang siyang napabungis-ngis, sapagkat kahit gaano kalawak at malaki ang hasyenda na ito, ang Lola Tess lamang niya ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Masaya siya kapag naririnig ang mga pangaral nito. Opo, sabi ko nga po tayo na po. Nakangiti niyang pag-akay sa matanda pabalik sa mansyon. Katulad ng kanilang inaasahan, malamig na pakikitungo't masamang tingin lamang ang kanyang nakuha nang makita ang kanyang pangalawang ina sa sala ng bahay. Matagal nang yumao ang kanyang tunay na ina. Ang tumatayo niyang nanay ngayon ay ang pangalawang asawa na ng kanyang ama. Ate, nandito ka na pala. Heto, may pasalubong ako sa'yo. Magiliw namang saad ng kanyang kapatid sa ama nang makita siya nito sa pangalawang palapag ng bahay. Papasok na sana siya ng kanyang kwarto upang maglinis ng katawan bago tulungan ng mga kasambahay na maghanda ng hapunan. Yumakap pa sa kanya si Criselda kaya bahagya niya itong pinigilan. Huwag ka munang yumakap, amoy pawis pa ako. Medyo nahihiya niyang sambit sa kapatid. Nginisihan lamang siya nito at hindi pinakinggan. Kahit sa ama lamang sila naghahati ng dugo, mabait na kapatid si Criselda para sa kanya. Dahil laging abalang kanyang ama sa mga negosyo nito at sa pagpapatakbo ng hasyenda, ang kanyang ina't kapatid lamang ang lagi niyang kasama. Ngunit isang gabi, nagulat silang lahat na malaman ng biglaan nitong pag-uwi, bitbit ang isang balita. Habang nasa hapagkainan, walang sawa naman siyang pinupunan ng kanyang madrasta. Umayos ka nga, Christina. Bakit hindi ka tumulad sa kapatid mong si Criselda? Nakikita mo ba? Kahit ilang taon ang agwat ng inyong edad, marami na siyang kakilala at koneksyon sa ibang pamilya dito sa ating probinsya. Hindi gaya mo na laging mga hayop ang kasama. Nagpupuyos na hasik na naman ito. Pero senyora, hindi ako mahilig sa mga ganong bagay. Mahina naman niyang sambit pabalik rito at mukhang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Aba, hindi ko kasalanan kung tumanda kang dalaga. Wala kang interes sa pag-aasawa. Baka nakakalimutan mo na halos 30 anyos ka na. Gigil pa nitong sumbat. Iimik pa sana siya ng pumagitna ng kanyang ama. Tama na, Celeste. Hayaan mo akong magsalita. Mabilis silang natahimik dahil sa umalingaw-ngawang malakas na boses ng Don. Bahagyang napabuntong hininga na lamang si Christina, sapagkat lagi namang mainit ang dugo ng madrasta sa kanya. Habang nakayuko, nakadama siya ng mahinang tapik sa braso, kaya napalingon siya sa tabi. Nginitian siya ng kapatid at sumenyas pa na magiging maayos rin lamang ang lahat. Tumango siya at nagpasalamat. Huwag kang mag-alala, Celeste. Tungkol rin naman dyan ang aking balita. Siguro'y dahil okupado pa rin ang kanyang isipan, kaya hindi niya agad naintindihan ang pasabog na balita ng kanyang ama. Sa susunod na buwan, gaganapin ang kasal mo, Christina, sa anak ni Don Julio na si Jonas. Mabilis siyang nakatunghay nang makarating ng malakas na singhap mula sa paligid. Gulat ang makikita sa mukha ng kanyang madrasta.
Ngunit nangingibabaw ang saya sa mga mata nito, habang hindi naman umaabot sa mga mata ang ngiti sa labi ng bunso niyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, doon lamang niya napagtantong pahayag ng kanyang ama. Teka, hindi ako pumayag. Hindi rin naman kita hihingan ng opinyon tungkol rito, Christina. Matigas at seryosong anito na nakapagpatahimik sa kanya. Nang hapong ding yon, masama ang kanyang kalooban habang pabalik sa kwarto niya. Naglalaro sa kanyang isipan ng ilang bagay. Hindi man siya kasing galing ng kapatid pagdating sa pakikipag-usap at pakikipagkapwa, ay masipag naman siya sa gawain at pagmamaintain ng hasyenda. Hindi siya pasaway at talagang nasa mga hayop na alaga lamang ang kanyang interes. Kaya nga ni isang kasintahan ay wala pa siya hanggang ngayon. Hindi niya maisip kung bakit ito ginagawa ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na at hindi naman niya kilala ang Jonas na yon. Itulog mo na lang yan, Christina. Sana pagising mo bukas, panaginip lamang ang lahat. Pabulong-bulong pa siya habang napapatingala sa kisame ng kanyang kwarto. Lingid sa kanyang kaalaman na mula sa mga susunod na araw ay magbabago na ng tuluyan ng kanyang buhay. Ang tahimik at payapa niyang pang-araw-araw ay magugulo sa paglabas ng mga nakatagong lihim at masasamang plano. Malakas na tilaok ng manok ang gumising sa kanya mula sa mahimbing na pagkakatulog, habang dahan-dahan at malazombing na paupo siya sa kanyang kama, dulot ng hindi maayos na pagkakatulog kagabi. Kaya naman bakas pa sa ilalim ng kanyang mga mata ang ebidensya. Napahikab siya ng malakas at nag-inat pa ng braso. Bagong umaga na naman para sa araw ni Christina. Matapos mag-ayos ng sarili, handa na siyang bumaba at asikasuhin ng kanyang pang-umagang gawain, nang mapansin ng isang hindi kaaya-ayang bungad na kanyang nakita. Magandang umaga, Christina. Bati ng isang binata sa kanyang harapan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa katunayan na ilang linggo na lamang ay ikakasal na siya sa lalaki ngayon lamang niya nakita. Bahagya siyang ngumiti at balak sanang makipagkamay rito kung hindi lamang nila narinig ang malakas at puno ng energy na bati ni Griselda. Good morning! Mabilis silang napalingon at bumati ng sabay. Inanyayahan sila nito na magtungo na sa kusina upang makapag-agahan. Dahil sa mga ngiti at masayang pakikitungo sa kanya ng binata, medyo nanibago si Christina. Ang pagkakakilala kasi niya sa mga kalalakihan ay kung hindi mayabang ay bastos. Kaya malaking gulat sa kanya nang makitang magalang na pagkilos at pakikitungo sa kanya ng binata. Marahan siyang napasilay sa short at maluwag na t-shirt na kanyang suot, habang maganda't bulaklaking bestida naman ang yumayakap sa magandang hubog ng katawan ni Griselda. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niyang magsuot ng mas maayos na damit. Sa halip na isipin pa ang mga bagay na yun ay ipinagsawalang bahala na lamang niya ang lahat at nagpatuloy sa pagkain. Akala niya ay magpapakilala lamang ang kanyang fiancé at aalis na rin ito. Ngunit doon siya nagkamali. Buong maghapon itong nakabuntot sa kanya at walang sawa sa pakikipagkwentuhan. Kahit medyo naiinis siya sa kakulitan nito, ay hindi niya maitatanggi sa sarili na masaya rin pala ang may kasama. Marami kayong trabahador dito sa hacienda, hindi ba? Pero bakit ikaw ang gumagawa ng mga ito? Pag-uusisapan nito. Gusto ko lang. Wala namang masama, di ba? Balik na tanong ng dalaga. Ngayon ay nasa kamalig sila ng mga baboy upang magpakain. Oo naman, pero hindi ka ba naiilang sa putik? Hindi, sanay na ako eh. Kung nandidiri ka, pwede ka namang bumalik sa mansyon. Alam ni Christina na hindi sanay sa mga ganitong bagay ang mayamang anak ni Don Julio. Kagaya nito, marami rin silang mga tauhan na nagtatrabaho sa hacienda. Hindi lamang talaga niya mapigilan na hindi tumulong sa mga gawain dito. Hindi no, tanggi pa nito sa kanya at akma pang lalapit. Ngunit dahil sa putik ay nadulas ito. Nagulat naman siya at balak pang saluhin ng binata. Ngunit huli na, sapagkat pareha silang nakasalampak sa putikang lupa. Akala niya'y magagalit ito at maiinis dahil sa sinapit. Ngunit napatulala na lamang si Christina nang masilayan ng maganda nitong ngiti habang nagpipigil ng tawa. Mabilis na lumambot ang kanyang puso at maya-maya pa ay nahawa na rin sa masaya at malakas nitong halakhak. Ayos ka lang ba, Jonas?
Tanong pa niya habang sabay silang nagpapagpag ng putik sa kanilang suot. Oo naman, nakangisi pa nitong tugon kaya nagtaka siya. Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala, natutuwa lang ako sapagkat ngayon mo lang binanggit ang pangalan ko. Pahayag pa nito na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Tila uminit ang kanyang pisngi at napaiwas siya ng tingin. Hindi Halika na nga para makapaglinis na tayo ng katawan. Nauutal pa niyang sambit. Sa buong maghapong yun ay walang sinayang na oras ang binata upang magkakilala sila. Sa totoo niyan, medyo nagtataka si Christina sabagat parang gustong-gusto siya nito. Kung siya nga, hindi agad makapaniwala sa desisyon ng ama na ipakasal siya sa hindi kilala. Pero si Jonas ay tila ba sang-ayon sa kasal na magaganap sa pagitan nila. Wala naman siyang dahilan para pag-isipan ng masama si Jonas sapagkat napakabait nito. Sa halip, kahit papano ay unti-unti na rin niyang hinahayaan ang sarili na magka-interes sa binata. Ilang araw pa ngang lumipas at halos dito na lang sa kanilang mansyon nakatira si Jonas. Siguro ay utos na rin yun ng kanyang ama upang mabilis silang magkakilala. Habang tumatagal rin ay nasasanay na siya sa presensya ni Jonas. Gayon rin ay nalalapit na ang kanilang engagement party na magaganap 2 araw mula ngayon. Kaya naman hindi na magkaintindihan ng mga tao sa mansyon sa paghahanda. Isang hapon, matapos makapanggaling sa pataniman ng mais, nahahati kasi ang kanilang lupa sa paghahayupan at pataniman. Christina, gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Masiglang bungad ni Jonas sa kanya. Nandito sila sa pilapil na kaupo at nakasilay lamang sa araw na unti-unting lumulubog. Saan naman? Napalingon naman niyang tanong. Kagaya nung mga nakaraang araw, hindi lumalayo sa kanya ang binata. Talagang ipinapakita nito ang pagkagusto sa kanya. Kahit medyo may pagtataka, ay mas nanaig ang kakaibang kiliti ng kanyang nararamdaman kapag kasama ito. May nagaganap na fiesta sa bayan para sa pagdiriwang ng masaganang ani. Hindi ka ba pamilyar doon? Napapataas kilay pa nitong Saad nang makita ang kanyang reaksyon. Pamilyar si Christina sa okasyon na yon, ngunit dahil hindi siya sanay sa pagpunta sa lugar na maraming tao at paglilibot sa bayan kaya hindi niya alam kung anong mga nagaganap doon ngayon. Nakadama naman siya ng hiya sapagkat pakiramdam niya ay isa siyang mangmang at walang alam. Mula kabataan kasi, mas nais niyang mag-isa kaysa ang makisalamuha sa ibang bata o ibang tao. Kaya lumaki siyang ganito. Mga alagang hayop ang laging kasama at nakakulong lang sa asyenda. Naisip rin niya na sa halos 30 taon niyang pamumuhay dito sa asyenda, ngayon lamang siya nakaisip na lumabas at subukan ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa noon. At dahil lahat yun kay Jonas. Okay lang, huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka ron. Pangungumbinsin nito sa kanya. O sige na nga, sasama ako. Yes! Ipapakilala na rin kita sa mga kaibigan ko. Maligaya pa nitong sigaw at nagawa pang tumayo at mapasayaw sa saya. Napatawa naman siya dahil sa kakulitan nito. Sa mga oras na yon, tunay siyang nakaramdam ng pagkasabik na lumabas at pagpunta sa lugar kung saan maraming tao at makakilala ng iba. Kahit may kaba at takot sa kanyang kalooban, nangibabaw pa rin ang saya at excitement na kanyang nararamdaman. Nang gabing yun, kahit nahihiya, pinuntahan niya ang kapatid sa kwarto nito para humingi ng tulong. Ate, pasok ka! Magiliw na pagbati pa ng kanyang bunso nang pagbuksan siya nito ng pinto. Salamat Criselda, hihingi lang sana ako ng tulong. Napapakamot sa ulo pa niyang turan. Tungkol po saan? Kahit ano yon, tutulungan po kita. Niyaya kasi ako ni Jonas na magpunta sa fiesta na magaganap bukas. Kaso hindi ko alam kung ano bang dapat kong isuot. Napabuntong hininga pa siya habang nakaupo rito sa kama ng kanyang kapatid. Iyon lang ba? Walang problema ate, akong bahala sa'yo. Masaya nitong ani at tila excited na excited rin para sa kanya. Lalo naman siyang nakaramdam ng saya sapagkat nandyan lagi ang kanyang bunsong kapatid na handang sumuporta sa kanya. Halos hindi makatulog si Christina dahil sa excitement na nadarama para sa unang date nila ni Jonas.
Dahil kapag inanyayahan siya ni Criselda na lumabas, ay todo tanggi siya. Pero ngayon ay kakabog-kabog ang dibdib at halos magpawis ang pala dahil sa pagkasabik na nararamdaman. Hayan! Ang ganda! Bagay na bagay sa'yo. Walang humpay na papuri nito. Kaya naman namutawi ang saya sa kanyang dibdib. Talaga? Hindi kaya mapahiya lamang ako dun? Lalo na't ipapakilala rin daw ako ni Jonas sa mga kaibigan niya. Napapayuko pa niyang ani. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala ate, sasamahan na lang kita. Okay ba yun? Ha? Talaga Criselda? Oo naman, mas mabuti yun para hindi ako nag-iisa. Masayang masaya pa niyang tugon sa kapatid. Ngumiti lamang ito na kagaya ng dati ay hindi umaabot sa mga mata nito. Kinabukasan, pagdating ng hapon ay magiliw pa silang inihatid ng kanyang ama at madrasta sa labas ng bahay. Nang malaman ng mga ito na may pupuntahan sila ni Jonas. Mag-iingat kayo ron, Jonas. Ikaw nang bahala kay Christina. Bilin pa ng Don sa binata. Opo, huwag po kayo mag-alala. Ihahatid ko rin po sila rito mamaya. Tugon naman ito. Pa, aalis na kami. Masigla namang ani ni Criselda at hinigit na sila ni Jonas palayo sa mansyon. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay nakarating na rin sila sa bayan kung saan ay nagaganap ang fiesta. Napanganga na lamang sa paghanga si Christina habang sinisilayan ng buong paligid. Napakaganda at buhay na buhay ang buong lugar dahil sa mga ilaw na nanggagaling sa mga tindahan sa paligid. Unang beses niyang nakapunta sa ganitong lugar, kaya walang pagsidla ng kanyang tuwa. Alika, punta tayo ron. Ani Jonas at bago pa siya makapagsalita, ay hinawakan na nito ang kanyang kamay at hinila. Si Criselda naman ay may mga kaibigan na nakasalubong sa fiestahan, kaya naman sumama muna ito doon upang bigyan sila ni Jonas ng oras para sa isa't isa. Bye ate, mamaya na lang tayo magkita ha. Tawagan mo ako kapag pauwi na tayo. Sigaw pa ng kanyang nakababatang kapatid. Napatango na lamang siya habang pinagmamasan ng figura nitong unti-unting lumalayo sa kanya. Nung una'y kinabahan siya sapagkat sila na lamang ni Jonas ang magkasama. Ngunit nawala ang lahat ng pakiramdam na yon at napalitan ng saya dahil sa dami ng mga lugar na kanilang pinasyalan. Ganun rin ang mga pagkain na kanilang natikman. Pagod ka na ba? Ha? Medyo. Makatotohanan niyang tugon. Ganun ba? Bago umuwi, ipakikilala muna kita sa mga kaibigan ko. Alok pa ng binata. Sige. Nandito rin ba sila? Wala eh. May malapit ditong bar doon lang. Doon daw tayo pumunta. Ani Jonas na medyo ikinabahala niya. Bar? Oo, pero wag ka mag-alala. Nandun si Criselda. Hinihintay tayo. Pangungumbinsi pa sa kanya. Gusto mang itanong ni Christina kung kailan pa naging malapit ang dalawa at umabot pa sa punto na ang mga ito nang nagpapalitan pa ng text. Pero ayaw naman niyang lumabas na selosa kahit fiancé na niya si Jonas, kaya ipinagpaliban na lamang niya ang isipin na yon. Hindi naman ganon kalayuan ang nasabing bar, kaya nakarating sila kagad. Sinalubong sila ng malakas na tugtugin at maingay na sigawan ng mga tao sa loob. Napahawak na lamang siya sa laylayan ng damit ni Jonas habang sinisilayan ng mga taong nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Dito tayo sa taas. Paggabay pa sa kanya ni Jonas at nagtungo na nga sila sa isang private na kwarto. Pagkabukas pa lamang ay naaninag na nga niya agad ang 6 na tao na nasa loob. 4 na lalaki at 2 babae. Nandun din si Criselda na mabilis siyang sinalubong. Ate, alika! Ani tawat, pinaupo siya sa tabi nito. Guys, si Christina nga pala. Pagpapakilala pa nito sa kanya. Napuno naman ng pagbati ang buong kwarto. Mukhang mababait naman ang mga kaibigan ni Jonas. May videoke sa loob ng kwarto, kaya naman may nagkakantahan habang nagkwekwentuhan naman ng iba. Heto, inom ka pa Christina. Alok pa sa kanya ng lalaking kaibigan ni Jonas. Dahil sa hiya hindi naman siya makatanggi. Alok lamang ng alok ng alak ang mga ito sa kanya. Kaya maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng tawag ng kalikasan. Mag-CCR lang ako. Pagpapaalam pa niya sa kapatid.
Nagpresenta pa ito na sasamahan siya sapagkat mukhang lasing na siya. Ngunit tinanggihan niya yon. Ayos lang ako, Criselda. Tumango naman ito at muli ay bumalik sa pakikipag-usap sa mga kasama. Dahil siguro sa kalasingan, kaya hindi niya mawari kung tama ba ang kanyang nakita. Bago isarang pintuan paglabas ay napansin pa niya na may kinuhang sachet si Criselda mula sa bag nito at inilagay sa isang baso. Pero dahil ihingihi ay nagmamadali siyang nagbunta sa CR kahit pasuray-suray, dulot ng kalasingan. Pagbalik niya, katulad ng kanina, walang tigil pa rin siyang inaabutan ng mga ito ng baso na may alak. Hindi ko na kayang uminom. Pagpipigil pa niya sa mga ito. Ngunit palihim na sinamangutan pa siya ng iba na para bang hindi nagustuhan ng kanyang pagtanggi. Ayaw na sana talaga niyang uminom pa kung hindi lamang kay Jonas. Last na to, Christina. Promise. Anito pa, sabay abot sa kanya ng baso. Naanlalabo na ang kanyang paningin sa antok at hilo, pero nagawa pa rin niyang inumin ang basong ibinigay nito. Matapos yun ay tila ba nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nagising siya dahil sa malakas na tawanan sa paligid at dahil sa lamig na nararamdaman. Madilim ang lugar kaya wala siyang naaaninag. Mga boses lamang ang kanyang naririnig. Uy, gising na siya. Anong gagawin natin dyan? Haha, kulang pa ng picture. Saad pa ng mga taong nakapalibot sa kanya. Pamilyar ang mga boses ngunit dahil sa hilo at sakit ng ulo ay hindi niya makilala ang mga ito. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa paligid. Napayakap na rin siya sa kanyang sarili sa pinaghalong init at lamig na kanyang nararamdaman. Doon niya napagtanto na wala siyang saplot at tanging underwear lamang ang suot. Natigilan siya't napuno ng takot. Pagtataka at kabang kalooban. Anong nangyari? At nasaan ako? Natatarantang niya habang napapapikit dahil sa mga flash ng kamera na nanggagaling sa paligid. Sorry Christina, konti na lang to. Nang may humawak sa kanyang balikat ay mabilis siyang natauhan at nagawa niyang magpumiglas at nagmamadaling pinulot ang mga damit sa sahig. Sa bilis ng mga pangyayari dulot na rin ng hilo at alak na nasa kanyang sistema pa rin. Hindi na niya namalayan na naisuot na niya ang hawak na damit at habang palabas ng baray mabilis siyang napasalampak sa sahig dahil sa pagbangga niya sa isang tao. Okay ka lang ba, miss? Tanong nito sa kanya habang inaalalayan siyang tumayo. Pero dahil sa tindi ng sama ng kanyang pakiramdam, kaya napayakap na lamang siya sa lalaki. Dulot ng nanlalabong mga mata, dala ng luha at pawis ay hindi na niya nagawa pang maaninag ng maayos ang mukha nito. Bago siya mawalan ulit ng malay, ay naalala pa niya ang huli niyang sinambit. Pakiusap, tulungan mo ko. Malakas na tikatik ng ulan sa bintana ang nagpagising kay Christina. Hinang-hina pa siya at sobrang sakit ng ulo dahil sa dami ng nainom na alak kagabi. Tila ba ay deja vu ang lahat sapagkat nagising na naman siya sa hindi pamilyar na lugar at mukhang malala ngayon dahil nasa isang kwarto siya. Nagulat pa siya nang may makitang lalaki sa kanyang tabi at mabuti at natakpan niya kagad ang kanyang bibig upang hindi magising ang lalaki. Napuno ng pagtataka ang kanyang isipan kung papaano siyang napunta sa sitwasyon na ito sapagkat ang huli lamang niyang alala ay habang nasa bar siya kasama ang kapatid at fiancé doon. Salamat, mukhang wala namang nangyari sa amin. Bulong pa niya at napahinga ng maluwag nang makita na may suot siyang damit. Pero hindi maipagkakaila ang sakit na meron sa kanyang katawan. Ngunit hindi na niya yun pinansin at mas pinagtuunan ng pansin ang pag-alis sa lugar na ito at makauwi. Alam niyang nag-aalala na si Criselda at Jonas sa kanya. Pero bago isarang pinto ng kwartong yon, nasilayan niya ng bahagya ang gwapong mukha ng lalaking mahimbing na natutulog sa kama kung saan siya nagising. Dahil sa takot na magising ito, ay nagmamadali na siyang lumabas sa gusali na yon at sumakay pa uwi. Hindi nagtagal at nakarating rin siya sa kanilang mansyon. Inayos muna niya ng konti ang sarili, ngunit bago makapasok ay sinalubong kagad siya ng nag-aalalang si Criselda at fiancé niya si Jonas. Ate, buti nandito ka na. Saan ka nagpunta? Tama,
Hinahanap ka namin kagabi pa. Dugtong pa ni Jonas. Napakamot naman siya sa kanyang ulo at palihim na napasilay sa paligid na abala para sa gaganaping engagement party para mamaya. Sa sobrang hilo nakatulog pala ako sa banyo ng bar eh. Pagpapalusot pa niya sapagkat alam niyang walang maniniwala kung sasabihin niyang naganap sa kanya kagabi. Ngayon nga ay kahit siya, hindi alam kung tunay ba o panaginip lang ang lahat. Ay, ganun ba? Mabuti naman ate, nag-alala kami sa'yo. Saad muli ni Criselda sa kanya. Sorry talaga O sige, magbibihis lang ako. Paalam pa niya sa mga ito. Ngunit bago makalayo ay nakasalubong pa niyang madrasta. Napayuko na siya sapagkat alam niyang sesermon na naman siya nito. Pero wala itong sinabi. Tinaasan lamang siya ng kilay at tinapik ang kanyang balikat. Tama yan. Minsan, kailangan mo ring enjoyin ng buhay, Christina. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa pahayag nito. Bahagya siyang napangiti at nagmadali nang pumunta sa kanyang kwarto. Mabilis na lumipas sa mga oras. At ang dati nilang tahimik na hasyenda at mansyon ay puno ngayon ng mamahaling mga sasakyan mula sa kanilang mga bisita. Maganda at napakagarbo ng setup ng stage na nasa malawak na hardin ng mansyon. Dahil gabi ang simula ng party, kaya naman may kadiliman ng lugar. Kung hindi ito napapalibutan ng makikinang na mga LED lights na tila mumunting mga gamo-gamo sa dilim. May bubong naman ang venue sapagkat may panakanakang ulan. Handa na ang lahat. Proud na proud ang kanyang ama at madrasa sa pagtanggap sa mga bisita at pagbati sa mga tao. Si Christina naman ay pangiti-ngiti lamang kapag may bumabati sa kanya. Maya-maya pa nga ay medyo nakaramdam siya ng masamang kutob nang magdatingan ng mga kaibigan ni Jonas na nakasama nila sa bar kagabi lang. Nang makita ang mukha ng mga ito, tila ba nagbalik sa kanyang isipan ng kakaibang panaginip kung saan ay may mga taong kumukuha ng litrato sa kanya at pilit niyang tinatakbuhan ng mga ito. Panaginip ba talaga yun? Tanong pa niya sa sarili. Napakunot ang kanyang noo sapagkat tila ba'y naalala niya ang mukha ng lalaking katabi niya nitong umaga lang. Saan nga ba? Saan ko nga ba siya nakita? Sigurado akong nakita ko ng mukhang yun. Pero saan? Christina, anak, alika. Dahil sa palakpakan ng mga tao sa paligid, kaya nagising siya sa malalim na pag-iisip. Mabilis siyang umakyat sa entablado, kung saan ay naroroon na pala si Jonas at naghihintay sa kanya. Sa tingin niya i-announce ng kanyang ama ang kanilang nilalapit na kasal. Nang makaakyat sa munting stage, ay nginitian niya ang mga taong nanonood sa kanila. Ngunit nang magawi ang tingin niya sa kapatid at madrasta, ay para bang ibang kahulugan ng mga ngiti na ipinapakita ng mga ito. May kilabot siyang nararamdaman sapagkat pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Hindi na lamang niya pinansin ang kutob na yon at masayang hinarap ang kanyang ama at fiancé na si Jonas. Ngunit sa halip na magandang ngiti ang gumuhit sa labi nito, mas kinilabutan siya sapagkat kagayang-kagaya yun ang ekspresyon ng kanyang kapatid at madrasta. Hindi na nga nagtagal at nagsigawan ang lahat ng mga bisita habang nakaturo sa malaking screen na nasa likuran niya. Matinding gulat at pandidiri ang namayani sa mukha ng lahat kaya mabilis rin siyang lumingon para silayan ang nangyayari. Nanginginig siyang napahawak sa kanyang bibig dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Iba't iba at napakaraming mga litrato niya na may katabing lalaki ang nakapaskil sa malaking screen dito sa entablado. Akala ko pa naman mahinhin ang panganay na anak ni Don Juancho, pero hindi pala. Diyos mio! Ano ba yan? Nakakadiri naman. Walang respeto sa sarili. My gosh! Samot-saring pahayag na maririnig sa paligid. Huli na nang mapagtanto niyang hindi pa naginip ang lahat. Lumapat na at umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malakas na sampal mula sa kanyang ama, dulot ng labis na galit. Hindi pa nagsisingkin sa kanyang utak ang lahat nang kalad ka rin siya ng kanyang ama pababa sa stage at itapon sa labas ng venue kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin muli. Itinatakwil na kita. Pero pa,
Nangihina niyang ani habang nakahawak sa masakit na pisngi. "Wala akong anak na kagaya mo!" Galit na ani to at masama siyang tinignan. Napabaling ang tingin niya kay Criselda at Jonas. Ngunit isang matinding kirot ang kanyang nararamdaman. Nang ma-realize na mas masakit pa sa sampal ng kanyang ama, ang nalaman na tinraidor siya ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Hindi man halata dahil sa malakas na buhos ng ulan, pero masagana ring bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Para siyang baliw na mabilis na nagtatakbo palayo. Hindi katang-isip ang lahat. Tunay ang nakita niyang paglalagay ng droga sa kanyang inumin. At ngayon, naalala na niya kung kaninong boses ang mga taong kumukuha ng litrato sa kanya. Ang mga kaibigan pala yun ni Jonas. Pinagkaisa nila ako. Napakatanga mo, Christina! Ang tanga mo, Christina! Humahagulgol na bulong niya sa sarili habang nakatigil sa lugar kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Lugar kung saan malayo siya sa mga taong nagsamantala sa kanya. Matapos ang insidenteng yon, hindi na muling nakita si Christina na labis namang ikinasaya ng kanyang kapatid at madrasta. Ibig sabihin kasi nun ay sa kanila na mapupunta lahat ng pera at ari-arian ang don kapag namatay ito. Halos magdadalawang buwan na rin ang nakaraan mula nang lisanin niya ang kanilang hasyenda. Ngayon ay matatagpuan siya sa malayong bayan sa loob pa rin ng kanilang probinsya. Dahil hindi naman siya lumalabas noon, walang nakakakilala sa kanya sa lugar na ito. Ngayon nga, habang abala siya sa pagtatrabaho ay narinig pa niya ang usapan ng kanyang mga kasama. Napasimple pa siyang pinagbubulungan. Misteryosa talagang babaeng yan. Pagtukoy pa sa kanya ng isa. Tunay nga, hindi nga natin alam kung saan siya galing eh. Ni pangalan niya hindi niya sinasabi sa atin. Baka namang kriminal yan na nagtatagulang dito sa bayan natin. Bakit pa kasi naawa si boss sa kanya at binigyan ng trabaho yan dito eh? Reklamo naman ng isa. Pakiramdam ko, mas papasa pa siyang baliw kesa kriminal. Pansin niyo ba? Laging tulala sa kawalan eh. Sayang nga kasi ang ganda pa naman. Maganda nga, nakakatakot naman. Komento pa ng iba at nagtawanan pa. Napabuntong hininga na lang si Christina dahil sa kanyang naririnig. Ngunit hindi na lamang niya pinapatulan ng mga ito. Mas pinagbutihan niya ang paglilinis ng mga gulay galing sa mga magsasaka sa lugar na ito bago ibiyahe ang mga iyon patungo sa Maynila. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay may trabaho siya na napagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Pero kahit malayo na siya sa mga taong sumira sa buhay niya, tuwing pipikit niya ang kanyang mga mata, muling nagbabalik ang mga alaala na parabang kahapon lang nangyari ang lahat. Masakit pa rin ang lahat, lalo na at napagtanto niyang hindi lang ang kanyang pamilyang nawala sa kanya, kung hindi pati na rin ang hasyenda na kanyang pinakamamahal dahil sa dami ng mga alaala nila doon ng kanyang tunay na ina. Minsan, naiisip niyang tapusin ang paghihirap sapagkat wala na rin naman siyang dahilan upang magpatuloy. Pero nabago ang lahat nang may nangyaring hindi niya inaasahan. Isang araw, napansin niya ang madalas na pagsama ng kanyang pakiramdam kapag umaga at ganoon rin ang kanyang pagiging mahiluhin. Natatakot man siyang malaman kung tama ang hinala niya pero nagawa pa rin niyang bumili ng pregnancy test at subukan yon. Habang nasa maliit na banyo ng bahay na tinitirhan, napayuko na lamang siya sa sahig nang makita ang dalawang pulang guhit sa piti. Ibig sabihin, may nangyari nga sa amin ng lalaking yun. Nanlulumo niyang bulong sa sarili habang nakatulala. Makalipas ng halos ilang oras na pagkukulong sa banyo, ay sa halip na galit ang maramdaman dahil sa hindi inaasahang balita, ay bahagyang napangiti si Christina. Habang marahan na hinahaplos ang kanyang tiyan. Masaya siya sapagkat akala niya wala na siyang dahilan upang magpatuloy pa sa buhay. Ngunit nagbago ng lahat ng yon dahil nalaman niyang buntis siya. Ngayon alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang buhay ng batang nasa kanyang sinapupunan ay nakadepende na sa kanya mula ngayon. Huwag kang mag-alala anak ko. Magiging okay rin ang lahat. Saad niya na may ngiti sa mga labi. Dahil sa bagong pag-asa na pinanghahawakan ni Christina, napagpasyahan niya na pumunta sa syudad upang makahanap ng mas maayos na trabaho
At para na rin mapalaki ang anak malayo sa mga taong trumaydor sa kanya at sa lugar kung saan nagpapaalala sa kanya ng lahat. 5 taon nang lumipas mula nang magtungo sa Maynila ang buntis na si Cristina. Wala siyang ideya kung papaanong magsimula. Maswerte na lamang siya sapagat may mga taong tumanggap at nagmalasakit sa kanya. Minsan talaga yung mga taong hindi mo pa kadugo ang tunay na aalalay at tutulong sa'yo. Nakilala niya si Mira, isa ring probinsyanang tulad niya. Matagal na itong naninirahan dito sa Maynila. Ito ang tumulong sa kanya para makapagsimula dito sa syudad. Noah anak, dito ka na muna sa tita Mira mo ha. May kailangan lang puntahan si mama. Anya sa 5 taon na anak. Mama, saan ang punta mo? Tanong pa nito habang nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Napangiti naman siya dahil kahit nangingilid na ang luha ng anak, nagpipigil pa rin itong umiyak. Iba talaga yung anak mo, bes. Napaka-mature kahit 5 taon pa lang. Alam mo yun? Lagi niyang sinasabi sa akin na big boy na raw siya at hindi iiyak para hindi ka na mag-alala. Oo nga kaya proud na proud ako. Bes, ikaw na munang bahala ha. Bilin ko pa sa kaibigan ko. Yes po madam, ingat at good luck sa paghahanap ng trabaho mo. Pabiro pang sabi nito na may kasama pang pagtapik sa kanyang balikat. Napatango na lamang naman si Cristina at bago umalis ay hinalikan pa niyang anak sa noo. Dahil sikat ang Maynila sa mga trabahong kontraktualisasyon, laging umaabot lamang ng 6 na buwan ang kanyang trabaho. At pagkatapos nun, kailangan na ulit niyang maghanap ng bago. Ngayon nga ay nagtungo siya sa isang kilalang kumpanya dito sa Makati upang mag-apply ng trabaho. May nakapagsabi kasi sa kanya na hiring ito ngayon. Sa kasamaang palad, walang ibang job vacancy maliban sa pagiging cook sa kantin ng opisina. Dahil malaki ang pangangailangan ni Cristina sapagkat malapit na rin pumasok sa paaralan ng kanyang uniko iho na si Noah, kaya naman wala na siyang pinipiling trabaho, basta ba'y legal ito. Tinatanggap ko po ang trabaho, salamat po. Magalang at masaya niyang ani sa HR at nakipagkamay pa siya bago umalis. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Cristina sa kumpanya na yon. Mabait ang mga kasama niya sa trabaho at ganun rin ang mga empleyado na kumakain sa cafeteria ng kumpanya. At dahil may sariling trabaho na si Mira, kaya naman walang ibang pagpipilian si Cristina kung hindi dalhin ng anak sa trabaho. Mabutit pinayagan naman siya ng management. Ang isa pang bagay na ikinatutuwa pa niya ay ang katunayang giliw na giliw ang lahat kapag nakikita ang masayahin at bibo niyang anak. Ang cute mo talaga, baby Noah! Saad pa ng isang babaeng empleyada habang pinaglalaruan ang pisngi ng kanyang anghel. Oo nga, at sure akong maraming paiiyak yung mga babae ang bebe Noah namin kasi bata pa lang gwapo na Napapatili pang saad ng iba. Proud na proud naman siya dahil sa papuri sa kanyang anak. Tunay nga naman na gwapo ang baby niya. Ngunit dahil sa pahayag ng isang empleyado, kaya bigla siyang natigilan. Alam mo Ate Cristina, hindi biro pero kahawig na kahawig ni boss ang anak mo. Hala, oo nga no, nawawala ka bang anak ni boss? Pagtukoy pa ng mga ito sa anak niya. Habang nagbibiroan ng lahat, nakitawa na lamang rin siya kahit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang tunay na ama ni Noah. At sigurado siyang hindi rin naman sila magkikita sapagkat napakalaki ng mundo para magkatagpo pa silang muli. Ibinauna niya sa limot ang lahat. Pasalamat na lamang niya sapagkat hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ang kanyang anak sa palusot niyang nasa abroad ang ama nito. Kaya naman hindi ito madalas nagtatanong. Alam ni Cristina na sa ngayon okay pa to. Pero kapag malaki na si Noah, hindi niya alam kung papaanong ipaliliwanag ang lahat. Kahit sila lamang ni Noah magkasama ay masayang masaya na siya. Hindi niya kailangang magkarelasyon para lang masabi na buo silang pamilya. Nagpatuloy ang tahimik at payapang buhay nilang mag-ina. Ngunit hindi pala ito magtatagal sapagkat muli ay susubukin siya ng tadhana. Isang normal na araw sa trabaho. Abalang-abala si Cristina sapagkat absent ang kasama niya sa cafeteria. Kaya naman bukod sa pagluluto ay siya na rin ang nagsuserve sa mga empleyado. Dahil doon, kaya naman hindi niya napansin na wala na palang kanyang anak kung saan ito naglalaro kani-kanina lang. Ay, salamat. Natapos din ang lunch break.
Agad na bulong ni Christina habang pinapahid ang pawisang noo. Nang makapasok siya sa kitchen at handa na sanang pakainin ng anak nang mapansin niyang wala na ito ron. Noah? Anak, nasan ka? Anya pa habang hinahanap ito sa buong lugar, ngunit hindi niya ito matagpuan. Hinanap niya rin ito sa buong cafeteria, ngunit hindi niya talaga makita. Matinding kaba at takot ang kanyang nararamdaman dahil sa pagkataranta. Nagpunta na siya sa mga hallway at nagtanong-tanong na rin sa mga nakikitang empleyado ron, pero wala talaga. Ate Christina, okay lang po yan. Tutulungan ka po naming maghanap. Pagpipresenta pa ng iba. Malaking pasasalamat niya sa mga ito. Baka po nakasakay si Bebe Noah pababa gamit ang elevator, kaya doon namin siya hahanapin. Oh, sige, salamat sa inyo. Mabait rin ang supervisor na naka-assign sa department malapit sa cafeteria, kaya doon siya nagpaalam para makaakyat naman siya sa ibang floor. Dahil na rin siguro sa pagkataranta, kaya hindi niya napansin na umabot na pala siya sa top floor sa paghahanap. Maraming mga kwarto doon, kaya naman sinisilip niya ang lahat sapagkat baka doon naglalaro ang anak. Kaso, nakalak lahat ang pintuan, kaya naman malungkot na sasakay na sana ulit si Christina. Pababa nang mapalingon siya sa hallway ng floor na iyon dahil sa narinig. Napasinghap siya ng malakas sapagkat alam niyang tawa yon ng kanyang anak. Mabilis siyang naglakad pabalik at sinundan kung saan nanggagaling yon. Nang mapatapat siya sa dulong kwarto sa floor na yon. Hindi ko ata napuntahan ang kwarto na ito kanina. Isip-isip pa niya habang nakatitig sa medyo nakabukas na pinto. Mula sa loob ay naririnig pa rin niya ang masayang hagik-hik ng kanyang anak na tila ba'y may kausap at kalaro sa loob. Dahil sa matinding pag-aalala ay wala na siyang sinayang na oras at mabilis na binuksan ng pinto upang makapasok. Akala niya ang pagkawala na ng anak ang pinakamatinding nangyari sa araw na ito, ngunit mukhang nagkamali siya ron sapagkat nagkaharap lang naman sila ngayon ng lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang lalaking nakasama niya sa kwarto, 5 taon nang nakakaraan. Ang lalaking hindi niya alam ang pangalan, ngunit may malaking papel na ginagampanan, hindi lang para sa kanya, kung hindi lalo na't sa kanyang anak. Napatulala siya at tila ba'y naging estatwa na sa kinatatayuan, habang ang lalaki namang nakayukot nakikipaglaro sa kanyang anak ay mababakas rin ng matinding gulat sa gwapo nitong mukha. Habang dahan-dahan na tumatayo upang harapin siya ng maayos. You? Kunot noong saan nito habang nakatitig sa kanya. Gulat pero tila ba'y may kakaibang saya sa ekspresyon nito na hindi niya mawari kung tama bang nakikita niya o pinaglalaruan lamang siya ng kanyang mga mata. Lalo na't wala namang dahilan nito para maging masaya. Bago pa siya tuluyang makilala nito ay mabilis siyang umakto na tila ba'y hindi ito kilala. Sir, sorry po dahil sa pagkabigla kong pagpasok. Kukunin ko lang ho ang anak ko. Salamat po. Nagmamadali niyang ani at hinila ng anak. Ngunit bago pa sila makalabas, ay muling hinarang nito. Wait! Sigaw pa ng lalaki sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi! Huwag mo akong hawakan! Takot na sigaw niya rito dahil sa pagkabigla. I'm sorry. Mabilis namang ani ng lalaki at umatras pa ito para ipakita na wala itong balak na masama. Mama? Ha? Bakit Noah? Tanong pa niya sa anak. Mama, wag po kayong magalit kay Papa. Bumalik na po siya. Masigla pang pahayag nito sa kanya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla, habang naririnig naman ang mahina pero masayang tawa galing sa lalaking kaharap. Anong tinuro mo sa anak ko? Bakit? Tunay naman, hindi ba? Anak ko rin siya. Hindi niya maituloy ang sasabihin sapagkat totoo ang pahayag nito. Ako nga pala si Matthew Lopez. Alam kong huli na para sa introduction pero maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Masuyo pa nitong tanong sa kanya habang nakalahad ang kamay sa kanyang harap. Naiilang man pero hindi naman niya pwedeng takbuhan na lang ang lahat. Ngayon pang nagtagpo muli ang landas nila. Christina Hernandez. Tipid niyang saad at dahan-dahang iniabot ang kamay nito. Napangiti naman ng maganda si Matthew
At hindi na siya nakatanggi ng alalayan siya nitong pabalik sa loob ng opisina. Christina Fernandez? Pamilyar ang pangalan mo. Talaga? Tugon pa niya habang maayos na inupo sa sofa ang anak. Oo, kung sa Tarlac tayo nagkita noon, ibig sabihin, ikaw ang anak ni Don Juancho. Mabilis namang nawala ang ekspresyon sa mukha ni Christina dahil sa sinabi nito. Noon siguro pero ngayon hindi na. Nakayuko niyang ani nang maalala na naman ang mapait na pangyayari ng engagement party 5 taon nang nakakalipas. Dahil ba sa nangyari sa atin? Umiling siya at sa unang pagkakataon mula nang tuluyang masira ang tiwala niya sa ibang tao, ngayon lamang niya nagawang ikwento ang lahat ng naganap. Sa hindi mawaring dahilan ay may kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman kay Matthew. Kahit ngayon pa lamang sila nagkausap at nagkakilala ng maayos, pakiramdam niya, hindi siya huhusgahan nito. Nang matapos ang pagbabahagi niya ng kwento habang nakayuko at pilit pinipigilan ng sarili na umiyak, naramdaman niya ang isang mainit at malaking braso na nakabalot sa kanya. Papa, bakit po naiyak si Mama? Shh! Okay lang siya, Noah. Si Papa nang bahala. Namiss niya lang ako ng sobra. Nakangiti pa nitong pangungumbinsi sa kanyang anak, kaya nakadama siya ng kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Pero sa totoo ay medyo nainis siya dahil sa pangaasar nito, kaya naman habang nakayakap ay nagawa niyang kurutin ang tagiliran nito. Napatawa pa siya ng palihim dahil napapitlag ito sa gulat. Okay na ako, salamat. Anya, at bahagyang itinulak itong palayo. Unang-una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari noon. Hindi ko rin kasi napigilan ang sarili ko ng gabing yun eh. Kaya, nagawa kitang hawakan. Sinsero nitong paghingi ng paumanhin. Napatango na lamang si Christina, sapagkat wala rin namang magbabago kung magagalit pa siya. Bukod pa ron ay, siya nga ang dapat magpasalamat pa kay Matthew, sapagkat kung hindi siya nabuntis, siguro'y matagal na siyang nabaliw. Habang patuloy sila sa pag-uusap, wala nang pakialam si Noah sa kanilang pinag-uusapan sapagkat abala ito sa pagkain na in-order ng ama nito habang nanonood ng Tom and Jerry sa cellphone pa rin ni Matthew. Pero hindi ko pa rin naalala kung paano at saan tayo nagkita ng gabing yun eh. Makatotohanang ani ni Christina. Napangiti naman ng tipid si Matthew at sinabi sa kanyang lahat. Ayon dito, nasa iisang bar sila ng mga oras na yon. Habang pababa ng hagdan si Christina nang magkabanggaan sila. At dahil sa drogang inilagay ni na Criselda sa inumin ni Christina, kaya naman inaapoy ito ng lagnat. Tinatanong ni Matthew ito kung saan ang bahay nito upang ihatid ngunit hindi ito nagsasalita at patuloy lamang na umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Walang nagawa si Matthew kung hindi dalhin ito sa hotel na kanyang tinutuluyan habang narito sa probinsya. Dahil na rin sa kalasingan nila parehas, kaya't may nangyari sa kanila. Kinaumagahan ay hinanap niya si Christina, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Lalo na at ni pangalan nito'y hindi niya alam. Salamat sa pagtulong sa akin ng gabing yun. Kung hindi baka napahamak na talaga ako dahil sa mga kaibigan ni Jonas. No problem. Anong balak mo sa ngayon? Kung magkakaroon sana ng pagkakataon, gusto ko silang balikan at ipamukha sa kanilang lahat ng ginawa nila sa akin. Lintik lang ang walang gante. If that's what you want, then I help you. Seryoso nitong tugon. Ha? Pero hindi ba masyado na akong nakakaabala sa'yo? Huwag kang mag-alala. May kapalit ang pagtulong ko. Anito na sinamahan pa ng isang inosenteng ngiti. Hindi malaman ni Christina kung mambubudol ba talaga itong si Matthew o baka naman magaling na con artist lang. Sapagkat isang ngiti lamang sa kanya ay hindi na siya makatanggi pa. O baka naman may hindi lang maipaliwanag na tiwala siya sa lalaking ito. Oh, ano naman yan? Tanong pa niya. Ginawaran lamang siya nito ng isang seryoso pero masuyong mga titig bago lumapit sa table nito at kunin ang isang folder doon. Muli itong bumalik sa sofa at inabot sa kanya ang folder at ballpen. Here. Nito pa. Pipirma lang ako? Yes.
Siguro, dahil sa matinding kagustuhan na makapaghiganti, kaya naman huli na nang maisipan niyang basahin ang nakasulat sa papel na hawak. Teka nga. May problema ba? Tipid na saad nito, kahit mababakas ang masaya nitong ekspresyon habang nakatitig sa kanya. Sa totoo niyan, mula kanina pa hindi na umaalis ang tingin nito, na tila ba'y manghang-mangha na makita siya. Teka, tunay ba to? Hindi niya magkaintindihang tanong sa gwapong CEO na kaharap niya. Oo naman, ngayong kasal na tayo, sa akin na kayo titira ni Noah. Ha? Wait lang naman, ganun na lang yun? Oo naman. So, I will accompany you later to get all your belongings. Sagot nito habang tumatayo mula sa sofa. Bahagya rin itong pinunasan ng bibig ng anak na abala sa pagkain. Teka lang naman, Matthew. Mabilis niyang ani at pinigilan ito gamit ang paghawak sa braso nito. Lumingon naman ito na tila may naalala. Oh, one more thing. Isasama ko kayo ni Noah para ipakilala sa parents ko. Seryoso ka ba? Yes, my love. Kumindat pa ito. Papa, excited na ako. Anak naman, pati ba naman ikaw? Napapalabing anya habang nakatitig sa mag-ama niyang may parehas ng ngisi sa mga labi ng mga ito. Ngayon, alam na niya kung kanino nagmana ang kakulitan pero matured na pag-uugali ng anak niya. Lumipas ang ilang oras at heto sila nakauwi na sa apartment na kanilang tinitirhan. Shared apartment to kaya may kasama sila sa bahay. At iyon ay si Mira. Oh, welcome home, Bes, Bebe Noah. Masigla pang bati nito sa kanila. Salamat, nakauwi na rin kami. Pagod na tugon naman ni Christina sa kaibigan. Oh, anong nangyari, Bes? Ba't parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? May naging problema ba sa trabaho mo? Wala naman, Bes. Ano kasi? May sasabihin ako sa'yo. Hindi niya alam kung papaanong ipaliliwanag sa kaibigan ng lahat. Ha? Kinakabahan naman ako sa'yo, Bes. Ano ba yun? Ano kasi? Mira. Tita, bumalik na po si Papa. Ha? Anong? Bes, anong sinasabi ni Noah? Ayun na nga, Bes. Nagkita muli kami ng ama ni Noah dun sa pinagtatrabahuhan ko. Tapos gusto niyang dun na kami tumira sa kanya. Uy, ano ginagawa mo dyan? Nagpapaliwanag ako eh. Oh my gosh, Bes! Wala nang dapat ipaliwanag pa. Go na, Bes. Go na. Di ba yung lalaking nakasandal na sports car ang asawa mo? Ang gwapo. Gaga ka talaga. Anong asawa? Sabi ko nga, asawa ko na nga pala siya. Napipilitang anya sapagkat nakatingin sa kanyang anak. Mula ngayon, kailangan niyang magpanggap na mag-asawa na sila. Pero hindi mo man lang ba ako pipigilan at sasabihin na wag agad akong magtiwala? Bulong pa niya sa kaibigan. Hindi na, Bes, no? Kasi kung ayaw talaga sa'yo ng lalaking yon, baka sinupalpalan ka lang ng pera, wag lang lumapit sa kanya. Pero etong lalaking to, siya pang nagawa ng paraan para magkasama kayo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Bes. At alam ko na may ideya ka na kung ano yun. Napatahimik siya dahil may punto si Mira. Sa yaman ba naman ni Matthew? Kung ayaw talaga nito sa kanya at itinuturo nitong pagkakamali lang ang nangyari sa kanila, sana hindi siya pakikitunguhan ng maayos nito. At batay sa nakikita niya, masayang masaya ito at giliw na makita sila ni Noah. Sir, pasok ka muna. Dito ka na mag-intay sa loob. Napalingon naman siya sa kaibigan dahil sa malakas nitong sigaw. Inimbitahan pala nito si Matthew na pumasok sa kanilang bahay. Mira? Pagsasaway pa niya. Ngunit huli na ang lahat sapagkat kahit ang anak niya ay kumakaway na rin para palapitin ang papa nito. Papa, alika po! Oh, wala ka nang magagawa ah. Gustong-gusto rin siya ni Noah. At saka magkamukha sila no. Sinabi mo pa. Napapabuntong hininga niyang tugon. Hindi lang muka, pati ugali rin. Gusto pa sana niyang idagdag. Mabuti at napigilan niya ang sarili. Hello, ako si Mira. Tuloy kayo, sir. Pagbati pa ng kanyang kaibigan habang pinagbubuksan ng pinto si Matthew.
Thank you, Matthew na lang. Sige Matthew. Sa'yo pala nagmana itong inaanak ko. Parehas kayong gwapo. Kinikilig na puri pa ni Mira kay Matthew, kaya tinitignan niya ito ng masama. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na inis. Dahil sa nakikita kaya naman sumingit siya sa usapan. Maupo ka na Matthew, kukuha lang ako ng maiinom. Thank you. May pagkindat pang tugon ito. Kaya naman mabilis siyang umalis bago papapansin ng mga ito ang namumula niyang mukha. Nang makaalis siya, naiwan sila Mira at Matthew sa sala at patuloy na nag-uusap. Yeah, but you know, kay Christina galing ang mga mata ni Noah. Tugon naman ito na parang proud na proud pa. OM! In love ka Matthew ah! Napahagikik na pangaasar pa ni Mira dito. Ngunit ngumiti lamang si Matthew at hindi tinatanggi ang kanyang sinabi. Napahawak na lamang si Mira sa kanyang bibig sapagkat mukhang tama nga ang kanyang hinala. Naku bes, I'm so happy for you ah. Mukhang andito na si Mr. Right. Masayang saad ni Mira. Nang makuha lahat ng mga importanteng gamit, ay maayos na nagpaalam sila Christina at Noah kay Mira. Bes, salamat sa lahat ah. Alam mo kung gaano kalaki ang tulong na nagawa mo para sa akin at kay Noah. Naluluhan niyang ani. Ano ka ba? Wala yun. At saka bibisita pa rin naman kayo, hindi ba? Oo naman. O di okay ng lahat. Gusto ko lang bes maging masaya ka at mabuong pamilya niyo. Salamat talaga bes. Anya at mahigpit pang yumakap sa kaibigan. Inihatid pa sila ni Mira hanggang sa makasakay silang mag-ina sa kotse ni Matthew. Bye tita! Kita pa ni Christina ang pagkaway ng kaibigan habang paalis sila. Habang nasa daan ay marami pa silang napag-usapan. Halos lahat ng yun ay tungkol kay Noah. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ni Matthew. Aligayo, pag-aanyaya pa nito sa kanya habang masaya naman itong binuhat ang anak. Kahit gabi na at madilim ay hindi pa rin maipagkakaila ang ganda ng buong bahay. Modern house ito na halos gawa sa glass. May malawak rin na garden na puno ng halaman at bulaklak, katulad ng mga nakasanayan niya sa hacienda nila noon. Welcome love, Noah. This will be your new home from now on. Anito pa nang makapasok sila. Masayang nagtatakbo papasok ang anak nila habang hindi naman siya nakapagpigil at kinurot muli ang tagiliran nito. Anong love? Tumigil ka nga. Bulong pa niya upang hindi marinig ni Noah. Bakit? Mag-asawa naman na tayo. Remember, pinirmahan mo na ang marriage contract natin. Nakangisip ang tugon nito. Sinimangutan na lamang niya si Matthew sapagkat tunay naman lahat ng pahayag nito. Napatawa naman ito at nagawa pang pisilin ng pisngi niya. Matapos yon, ay sinamahan siya nito na libutin ang buong bahay. At syempre, kahit gusto niyang tumutol pero kailangan nilang matulog sa iisang kwarto at sa iisang kama. Napayuko na lamang siya nang makita ang loob ng kwarto. Sinilayan naman siya ni Matthew ng puno ng pangaasar at saya. Hey, ha? Inihanda na niyang sarili para sa pangaasar nito pero ibang sinabi nito, hindi tulad ng kanyang inaasahan. Are you hungry? Gabi na. Kailangan nang kumain ni Noah bago matulog. Oo, tama ka. Pagsang-ayon pa niya. Ayaw sana niyang buksan muli ang puso para magtiwala, sapagkat ito na rin ang dahilan kaya siya nagdusa noon. Pero may naguudyok sa kanya na maniwalang iba si Matthew. Lalo na at nakikita niya ang tunay na pagmamalasakit nito sa kanilang anak. Do you want to order something? Hindi kasi ako marunong magluto. Nanlulumo pang saan nito. Palihim naman siyang napangiti bago nagsalita. O-order ka pa, kaya ko namang magluto para sa atin. Really? Hindi ka pa ba pagod? Oo, okay lang ako. Tugon pa niya upang hindi na ito mangulit pa. Nang gabing yon, habang kumakain sila ng sama-sama, tila ba'y gusto mapaluhan ni Christina sapagkat hindi niya inaakala na darating ang panahon na mabubuo ang pamilya niya. Noon, sapat na sila lamang ang magkasama ni Noah. Hindi niya kailangan ng iba pa.
Pero heto siya ngayon, masaya na makita ang tuwa at pagkasabik sa mukha ng anak. Kahit sabihin na ngayon lamang sila lubusang nagkakilala ni Matthew, pero tila ba'y matagal na niya itong kilala. Malapit at magaan ang pakiramdam niya rito. Matapos kumain, tinulungan pa siya nitong maglipit ng kusina bago sabay-sabay silang nagtungo sa kwarto upang matulog. Dahil unang gabi, ayaw magpaiwan ni Noah at gustong tumabi sa mama at papa niya. Nang gabing yon, nakatulog sila na nasa gitna nila si Noah. Makalipas ang ilang linggo, panatag ng kalooban ni Christina sa bagong bahay at sa presensya ni Matthew. Kagaya noon, pumapasok pa rin siya sa trabaho, kaya naman sa halip na mag-commute ay isinasabay na siya ni Matthew patungo sa kumpanya. Nagulat pa ang lahat nang makita na sabay silang dumating kasama pa si Noah. "Good morning, sir." "Good morning, Mr. Lopez." Bati pa ng lahat. Pero kapag lumalampas na ang boss, si Christina naman ang binabalingan ng mga empleyado. "Uy ate, sa tunay, pamilya ba kayo?" "Oo nga ate Christina, super cute yung tignan." Napapangiti na lamang ng pilit si Christina, sapagkat ayaw naman niyang aminin na asawa nga talaga siya ng CEO at tunay na pamilya na sila ngayon. "Kayo talaga, o sige na una na ako ha, at kailangan ko pang magluto." Palusot pa niya sabay hila sa anak papasok sa elevator. Bukod sa pagbabago ng status niya at bahay na tinitirhan, parang normal pa rin naman ang buhay ni Christina, maliban lang siguro sa isang bagay. Kapag tanghali, sa halip na mag-order ng lunch si Matthew, tinatawagan nito si Christina upang sabay-sabay silang makapag-lunch sa opisina nito. Kagaya na lamang ngayon. "Christina, may natawag ata sa'yo." Sigaw pa ng kasama niya rito sa kantin na si Aling Rosa. "Opo, salamat po." Tugon naman niya at kagaya ng kanyang inaasahan, tumatawag na ang gutom niyang asawa. "Oh, let's have our lunch, love. I'm hungry." Pagpapaawa pa nito sa kanya. "Oo, sige, papunta na nga ako dyan eh. Inaayos ko lang tong mga tray." "Okay, I'll wait for you." Napabuntong hininga na lamang siya dahil habang tumatagal na magkakasama sila, ay mas nakikilala niya ito. Lalong hindi niya mapigilan ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Bago pa mabaliw sa kakaisip, ay minabuti na lamang niyang ihanda ng dadalhin sa asawa bago pa ito mamatay sa gutom. "Anak, alika na." Pag-aanyaya pa niya kay Noah. "Pupunta na po ba tayo kay Papa?" "Shh! Huwag kang maingay anak. Secret lang natin yun ha." Pagtatakipan niya sa bibig nito. Akala naman ito ay naglalaro sila, kaya tuwang-tuwa pa na tumango ito ng paulit-ulit. Maagang nagising si Christina. Kailangan pa niyang magluto para sa agahan nila. Napangiti siya habang nagiinat nang makita ang anak at asawa niyang tulog na tulog. Dahil hindi pa niya kaya na sila lamang ang magkasama sa kwarto, kaya't hinahayaan niyang dito na rin matulog si Noah. Kinumutan pa niyang dalawa bago siya bumaba upang makapagluto. Habang nasa hagdan, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa naalala. Day off niya sa trabaho. Ngayon ay may araw na siya ng pahinga, base na rin sa utos ni Matthew. Kaya naman ngayong araw, balak niyang mag-gardening. Namiss na kasi niyang magtanim. Kapag naaalala niyang hasyenda, may lungkot pa rin siyang nararamdaman. Pero mas nangingibabaw ang galit para sa mga taong trumaydor sa kanya. Kaya naman kahit gustong-gusto niyang bumalik doon, parang nagdadalawang isip siya. Bukod pa ron ay mas gusto niyang mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya niya. "Love?" Gising ka na pala." Pagbati pa niya sa bagong gising na si Matthew. Tumango lamang ito at nginisihan siya. "O bakit ka natawa?" "Wala naman, dahil ayaw na ayaw mong tinatawag kita noong love. Ngayon iba na." Bahagya naman siyang napanganga sa gulat. Siguro dahil nakasanayan na niya, kaya parang natural na sa kanya ang pagtawag nito sa kanya. Dahil sa hiya ay mabilis niya itong tinalikuran. "Bahala ka nga dyan, magtimpla ka ng kape mo mag-isa." Inis pa niyang saad kahit halos pumutok na sa pula ang kanyang mukha dahil sa hiyang nararamdaman. Habang nakatalikod siya, hindi niya namalayan na lumapit na ito sa kanya. Kaya naman nang humawak ito sa kanyang bewang ay napatili siya. "Ah! Matthew!"
Sorry na. Ikaw kasi high blood ka naman eh. Kay aga-aga pa. Paano hindi ako ma-high blood? Napakamapang-asar mo. Katwiran pa niya rito. Muli ay tinawanan lamang siya nito. May sasabihin kasi ako sa'yo. Ano naman yun? Tanong pa niya sabay tapik sa kamay nitong gusto na namang yumakap sa kanya. Day off naman natin ngayon. Kaya bakit hindi natin bisitahin ang parents ko mamaya? Pero teka, hindi pa ako ready eh. Paano kung kawawain nila kami ni Noah? Kinabahan siya ng matindi. Kung ano man ang balak ni Matthew ay hindi niya alam. Calm down, love. Hindi mo kailangang mag-alala. Ako ang bahala. Anito upang mapanatag siya. Dahil sa mga ngiti nito at haplos, ay medyo nakahinga siya ng maluwag. Kung lumaking ganito kabait at kabuting tao si Matthew, siguro naman ay mabuting tao rin ang mga magulang nito. Mabilis na dumaan ang buong araw at ngayon nga ay nasa biyahe na sila patungo sa bahay ng mga magulang ni Matthew. Bakit mo nga pala ako gustong ipakilala sa magulang mo? Tanong pa niya. Dahil naging komportable na siya sa piling nito kaya naman nakalimutan na niyang dahilan kung bakit nga ba siya pinakasalan ni Matthew. You see, tipid nitong tugon habang abala sa pagmamaneho. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila. Inalalayan pa siya nito para makalabas ng sasakyan. Anak, behave lang ikaw ha. Pakiusap pa niya rito. Opo, mama. It's okay, Noah. Lolo at lola mo ang binibisita natin ngayon. Nakangiti namang pahayag ni Matthew, kaya masayang nagtatalo ng kanyang anak. Habang lumalaki, ay wala itong kilalang kamag-anak nila kahit isa. Pero ngayon ay may lolo at lola na siya. Hindi tuloy niya mapigilang hindi maisip ang kanyang ama sa hasyenda. Matapos mag-doorbell ni Matthew, ay nakarinig sila ng nagmamadaling mga yabag ng paa at ang mabilis na pagbubukas ng gate. Anak, kayo na pala yan, pasok kayo. Magiliw na saad ng ginang sa kanila. Maganda ito kahit may edad na. Nang makapasok sa bahay, seryosong hinarap ni Matthew ang mga magulang nito at ipinakilala sila. Ma, she's Christina Hernandez and our son, Noah. Ngumiti lamang naman ang ginang na parabang nakahinga ng maluwag dahil sa balita ng anak. Natuwa rin si Christina sapagkat mainit silang sinalubong at pinakatunguhan ng mga magulang ni Matthew na parabang tunay na silang kapamilya. Tuwang-tuwa rin ang mga ito kay Noah. Inanyayahan sila nito na maghapunan. Sa mahaba at malaking mesa, magkakasalo silang kumain. Nahihiya siya pero napakabait ng mga magulang ni Matthew. Kaya wala siyang oras upang tumahimik sa isang tabi. Maingay at puno ng ligaya na natapos ang kanilang dinner. Ngayon ay nasa living room sila at nagkwentuhan nang biglang, Ma, Dad, dadalhin ko lang si Noah sa dati kong kwarto. Ipapakita ko sa kanya ang koleksyon ko ng mga Hot Wheels noon. Pagpapaalam pa ni Matthew sa mga magulang nito. Tumango lamang naman ng mga ito bilang pagsang-ayon. Love, kapag kailangan mo ko, puntahan mo lang kami. Anito pa sa kanya't mabilis pang humalik sa kanyang pisngi. Naiwan naman siyang tulala habang nakahawak sa mainit niyang pisngi at nakatitig sa papalayo niyang mag-ama. Kung hindi lamang sa isang mahinang tawa, ay hindi siya magigising sa katotohanan. Sabi niya, kasal na raw kayo. Opo pero si Noah po ay tunay naming anak. We know, 5 taon mula nang magpunta siya sa Tarlac para sa trabaho. Hindi namin akalain na mula ng araw na yon, malaki na ang pagbabago na mangyayari sa kanya. Paninimula nito. Anong pagbabago po? Tanong niya na puno ng pagtataka. Well, nagmana siya sa daddy niyang gwapo. Pero kahit laging pansinin ng itsura niya, lumaki si Matthew na malayo ang loob sa iba. Minsan nga nag-aalala na kami kasi hindi na siya bumabata. Pero parang wala siyang balak mag-asawa. Natatawa pang kwento ng mama ni Matthew sa kanya. Patangu-tangu lamang naman si Christina. Medyo nakaka-relate siya kay Matthew dahil kahit siya'y ganun din noon. Pero pagbalik niya mula Tarlac, napansin namin na lagi siyang balisa hanggang sa umamin na nga siya sa amin na may tinulungan nga raw siyang babae at may nangyari.
Mula noon, ilang beses na siyang bumabalik sa Tarlac para hanapin ka. Pero hindi siya nagtatagumpay. Sa totoo nga niyan kababalik lamang niya last month. Napayuko na lamang siya habang nakikinig. Ibig sabihin, hindi niya ako nakalimutan. Kaya pala masayang-masaya siya nang makita ko si Noah. Salamat po Mr. and Mrs. Lopez. Anya, at mababakas pa ang tipid ng ngiti upang hindi mapansin ng mga ito kung gaano kasayang nararamdaman niya ngayon. Bahagya pa siyang napahawak sa tapat ng nagwawala niyang puso dahil sa lakas ng kabog nito. Mama na lang, kasal naman na kayo kaya parte ka na ng pamilya namin. Maluha-luha naman siyang napapatango. Hindi niya akalain na darating ang araw na magkakaroon ulit siya ng pamilya. Salamat din iha, sa wakas ay may apo na kami at lalaki pa. Proud na saad ng ama ni Matthew, kaya't napatawa siya. Matapos ang masayang pag-uusap nila Christina at ng mga magulang ni Matthew sa sala, nagpaalam rin siya sa mga ito na pupuntahan lamang ang mag-ama. Itinuro sa kanya ng ginang ang dating kwarto ni Matthew, kung saan yun ay nasa second floor ng bahay. Binagtas niyang daan patungo ron. Wow Papa, talaga po? Akin na po silang lahat? Oo naman, ito pa Napangiti na lamang si Christina habang nakasilip sa pintuan at pinanonood ang mag-ama niyang abala sa pag-uusap. Nagsalita rin siya upang mapansin siya ng mga ito. Ang dami niya na. Noah, anong sasabihin mo kapag may nagbigay sa'yo? Salamat po, Papa. Walang anuman, Noah. Tugon naman ni Matthew sa anak at ginulo pa ang buhok nito. Love, alika. Bakit? Dati, naiinis lang siya kapag tinatawag siya ni Matthew na ganito. Pero ngayon, parang lalabas ng kanyang puso dahil sa bilis ng tibok nito. Inanyayahan siya nito patungo sa balkonahin ng kwarto. Doon, habang nakatanaw sa madilim na kalangitan at dinadamang malamig na simoy ng hangin ay napansin niya ang seryosong pagkakatitig nito sa kanya. May problema ba? Wala naman. Sa totoo lang yan, hindi pa rin ako makapaniwala na nahanap na kita. Ilang beses ko nang gustong tumigil noon pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong makita ka ulit. Ay, pasensya ka na love, kinakabahan ako. Natatawa pa nitong Ani kahit bakas sa mga mata nito ang halo-halong emosyon. Bakit gusto mo ulit akong makita noon? Paninigurado pa ni Christina sapagkat gusto niyang malaman kung parehas bang nararamdaman nila sa isa't isa. Noong una, gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. But before I knew it, my feelings for you turns to love. Sinserong anito habang nakasilay sa kanyang mga mata. Marahan din itong hinawakan ng kamay niya upang ipakita kung gaano ito kaseryoso. Christina, kaya kong maghintay kung hindi ka pa handang magmahal muli. Nandito lang ako. Susuportahan ko kayo ni Noah. Napabuntong hininga si Christina at palihim na napangiti sapagkat makikita ang desperasyon sa nangingilid na luha ng mga mata ng kanyang asawa. Siguro nga, masama ang karanasan niya sa pagmamahal pero hindi ibig sabihin nun ay babaliwalain niya ang taong kahit minsan ay hindi siya kinalimutan. Isang taong sa simula pa lang ay naging sandigan na niya. Napangiti siya ng malapad bago suklian ang pagkakahawak ni Matthew sa kanyang kamay. Salamat Matthew, pero hindi mo na kailangang maghintay pa. No, please, think about it first. Would you? Natatarantang sabi nito, sapagkat akala ata nito ay masamang balita ang sasabihin niya. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa, kasi alam kong ikaw ang lalaking tunay kong mamahalin. Habang tulala pa ito at hindi makapaniwala sa kanyang pahayag, ipinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi. Matthew, mahal rin kita at salamat sa pagtanggap mo sa amin ni Noah. Mabilis siyang niyakap nito ng ubod ng higpit. Habang tinatapik niya ang likod nito, ramdam pa niya ang pagkabasa ng kanyang balikat. Ilang buwan na rin ang nakakaraan na bumisita sila sa mga magulang ni Matthew. Marami nang naganap matapos yon. Dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang mga in-laws, kaya nagkaroon sila ng opisyal na wedding kung saan ay imbitado ang kanyang kaibigan na si Mira. Ipinakilala rin siya ni Matthew sa kumpanya bilang asawa
Kaya naman abot langit ang saya ng mga empleyado roon noon pa palang pinagpupustahan na kung tunay nga ba silang pamilya o hindi. Ngayon ay tahimik at masagana ng pamumuhay ni Christina. Hindi na rin niya kailangang magtrabaho. Ang inaatubag niya ngayon ay ang anak na pumapasok na sa preschool. Proud na proud sila ni Matthew dahil napakatalino ng baby Noah nila. Napakagaling na nitong makisama at makipagkaibigan. "Kamusta sa school, anak?" Tanong pa niya habang nakasakay sa taxi patungo sa kumpanya upang makasabay na kumain ng lunch si Matthew. "Masaya po, mama. Very good po ako ni teacher. Tingnan niyo po may 5 akong stars." "Wow! Ang galing naman ng baby ko. Ipakita mo rin yan sa papa mo Proud naman niyang saad sa anak. "Opo." Masigla pa nitong sagot sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila. Masaya silang pinagbuksan ng guard at binati pa. Ganoon rin ang mga empleyado na kanilang nakakasalubong. "Good afternoon, ma'am." "Hello po, Ma'am Christine at Bebe Noah." Pinabati rin naman niya ang mga ito pabalik. "Okay na love, tulog na si Noah." Saad pa ni Matthew sa kanya matapos kumutan ng anak na tulog sa sofa sa loob ng opisina. Katatapos lang nilang kumain. Napagod ata ang bata sa pagkukwento tungkol sa masayang araw nito sa eskwelahan. "Salamat Matthew maaasahan ka talaga." Puri pa niya rito. Mukhang natuwa naman ito at humiling pa ng isang halik na masaya naman niyang tinugunan. Kahit palang ngiti at mukhang masayahin ng kanyang asawa, tila ba ay may tinatago ito sa kanya nitong mga nakaraang araw. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Tanong pa niya rito. "Ayoko sanang muli mong maalala pang masakit na pangyayari sa iyo Kaya ayoko sanang sabihin sa iyo pero tungkol ba saan yan? Promise hindi ako magagalit." "Diba, dahil may negosyo tayo sa Tarlac, kaya naman may mga koneksyon ako ron. May nakapagsabi sa akin na may malalang sakit na si Don Juancho at hindi na magandang kalagayan nito. Ayoko sanang ibalita pa sa iyo pero hindi naman natin maitatanggi na magulang mo pa rin ang Don." "Tama ka. Salamat sa balita. Anong balak mo? Gusto mo pa rin ba silang balikan?" "Hindi na. Sa totoo nga niyan gusto ko na lamang mamuhay ng tahimik kasama mo't ng anak natin. Kung maghihiganti ako sa kanila, hindi ko rin naman ikakasaya yon." "Tama love. Pero gusto mo bang bisitahin ng tatay mo?" Pag-iisipan ko pa." "O sige, basta tatandaan mo lagi ako nandito para suportahan ka." Pinag-iisipan niya ang sinabi ni Matthew at napagdesisyonan na gusto niyang umuwi at alamin ang kalagayan ng ama. Hindi mapalagay at puno ng kaba ang kanyang dibdib habang nasa biyahe patungo sa kanilang hasyenda. Napansin naman yun ni Matthew at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. "Magiging okay ang lahat, love." Napatangunan naman siya at muling ibinaling ang atensyon sa labas ng bintana kung saan masisilayan ang pamilyar na kapaligiran na 5 taon na rin niyang hindi nakita. Hindi nagtagal at naabot na rin nila ang destinasyon. Mahigpit na hinawakan ni Matthew ang kanyang kamay habang naglalakad sila palapit ng mansyon. "Iha, ikaw na ba yan?" Mabilis na napalingon si Christina sapagkat kilala niya ang boses na iyon. "Yaya, namiss ko kayo." Sigaw rin naman niya at umiiyak na sinalubong to. Habang nagyayakapan ay nakarinig sila ng iritadong boses mula sa may pintuan ng mansyon. "Yaya, sino ba yan?" Ngunit natigilan ito nang makita siya. Christina?" "Magandang araw, Celeste." Walang emosyon niyang bati. "Abat, ang lakas rin naman ng loob mo na bumalik pa rito. Matagal ka na naming tinakwil." "Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayong pinunta ko rito." Diretsahang anya at kinawayan ng kanyang ama upang lumapit. "Ma, anong nangyayari? Teka, Christina?" Gulat ring ani ng kanyang traidor na kapatid nang makita siyang buhay at maayos ang kalagayan. May gwapong asawa at masayahing anak. Teka, hindi kayo pwedeng pumasok." "At bakit? Tunay pa rin akong anak. Kaya may karapatan pa rin ako sa bahay na ito. At saka, bakit ba takot na takot kayo na ipakita sa akin si Papa? May tinatago ba kayo?" "O wala. Ano namang itatago namin?" "Shh!
Sa tingin mo talaga maniniwala ako sa'yo? Baka hindi mo nakakalimutan, kayo lang naman ang nagtraidor sa akin noon. Parang sasabog na sa galit ang kanyang kapatid at madrasta at balak pa sana siyang lapitan nang humarang sa harap niya si Matthew para protektahan siya. Natigil rin ang nangyayari nang marinig ang boses mula sa kanilang likod. Christina, ikaw ba yan? Papa! Malakas niyang sigaw nang makita ang ama. Sa totoo niyan, hindi naman siya galit sa kanyang papa, sapagkat wala naman itong alam sa ginawang pang-frame up nila Criselda sa kanya. Ngayon, tila ba'y mabilis na tumanda ang kanyang ama. Maputla rin ang kompleksyon ng balat nito at para bang hinang-hina ang katawan. Pero kahit ganoon, masayang masaya rin naman siya nitong niyakap. Wala nang nagawa ang kanyang madrasa at kapatid kung hindi ang iwan sila. Ayon na rin sa utos ng Don. Inalalaya niya ang kanyang ama sa sofa para makaupo ito. Pa, si Matthew nga po pala asawa ko at si Noah anak namin. Maluha-luha naman siya nang makitang kamayan nito si Matthew at yakapin ng ama nito. Humingi rin ng tawad ng kanyang ama dahil sa nangyari noon. Mas gumaan naman ang pakiramdam ni Christina sapagkat muling nagkaayos sila ng kanyang ama. Nang hapong rin yun ay umuwi rin sila ng Maynila. Baon ng pangako sa kanyang ama na lagi siyang bibisita rito. Ngunit hindi akalain ni Christina na iyon na pala ang huling pagkikita nila ng ama, sapagkat isang linggo mula nang bumisita ito, nabalitaan nila na inatake ito sa puso at huli na nang madala ito sa ospital. Nagmamadali silang bumalik sa probinsya dahil sa balitang yon. Naabutan na niya ang kanyang madrasa at kapatid doon na todo iyak sa lamin ng kanyang ama. Papa! Malungkot niyang ani at gusto sanang silipin man lang sa huling pagkakataon ng ama kung hindi lamang siya hinarangan ng baliw niyang madrasta. Ikaw ang may gawa ng lahat ng to. Kung hindi ka lang bumalik, sana buhay pa si Juancho. Natigilan naman siya dahil sa ibinibintang nito sa kanya. Kahit ang mga narito ay nagsimula na rin magbulungan, lalo na nang makilala sila. Hindi ba yan yung panganay na anak ng Don? Oo, yan yung pinalaya sa mismong engagement party niya. My gosh, ang kapal na mukha na magpakita pa rito. Habang napapalibutan na naman siya ng mga matang mapanghusga at samot-saring naninira, natigilan si Christina at tila ba'y nagbalik sa kanyang isipan ng kahihiyang naganap 5 taon nang nakakaraan. Pangising-ngisi lang naman ang kanyang madrasa at kapatid dahil umaayon ng lahat sa plano ng mga ito. Love, nandito na ako. Saad ng isang boses na nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Niyakap siya nito at muling nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. Napansin rin niya ang mga pulis na nasa likuran ni Matthew. Chief, kayo na pong bahala, sabi ng kanyang asawa sa mga pulis. Tumango na lamang ang mga ito at lumapit sa kanyang traidor na madrasa at kapatid. Teka! Anong nangyayari dito? Pag-ieskandalo pa ng mga ito habang kinakaladkad na ng mga pulis palayo. Anong nangyayari, Matthew? Naguguluhan niyang tanong sa asawa. Simula nung nalaman kong ginawa nila sa'yo, sinimulan ko ng paimbestigahan ng lahat at marami akong nalaman. Kinakailangan ko lang ng sapat na ebidensya para ipakulong sila. Paliwanag pa nito sa kanya. Ayon din dito, nalaman niyang mismong madrasa niya ang unti-unting lumalason sa kanyang ama. Ganon din sa dati niyang ina, kaya namatay ang mga ito upang makuha ang lahat ng ari-arian at yaman ng kanilang pamilya. Malaki ang pasasalamat niya kay Matthew dahil sa pagbibigay nito ng hustisya para sa kanyang magulang. Sa huli, nalaman rin ni Christina na pangalan lamang niyang nakalagay sa last will ng kanyang ama. Noon pa pala talagang walang balak na ipamana ng kanyang ama ang lahat kung hindi sa kanya lamang. Makalipas ang ilang taon, muli silang bumalik sa probinsya para bisitahin ang puntod ng kanyang ama't ina, kasamang kanyang asawa at anak. Muli ay nag-alay sila ng bulaklak at kandila sa mga ito. Ma, pa, kung nasan man po kayo sana. Lolo, Lola, hello po. Ako po si Noah. Mamahalin ko po si Mama at poprotektahan. Masigla ring saan ng kanyang anak sa harap ng puntod. Tama po yun. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Christina. Segunda rin ni Matthew
at mahigpit pang hinawakan ng kamay ni Christina. Hindi man nila piniling manirahan sa hasyenda, pero hindi naman niya ito nakakalimutan na dalawin. Habang naglalakad sila palayo, umihip pa ng malakas ang hangin, pero sa halip na lamigin, nakaramdam ng kakaibang init si Christina na tila ba'y may yumakap sa kanya. Muli siyang napalingon na may lungkot na ngiti sa labi at bumulong. Sa muli po nating pagkikita, Mama, Papa, paalam po. Wakas.